Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Ngayon po ako may tanong po. Ano po bagang cross dapat pa natin gamitin sa reliyon ng dating daan? Alin po, yung krus? Yung cross. Alam nyo, kung pag-uusapang krus, dalawa po ang krus. Isang krus na ginamit ng mga Romano sa pagpatay kay Jesus at sa mga magnanakaw na katabi niya. Kung natatandaan nyo, ang dalawang katabi ni Jesus doon sa bundok ng Kalbaryo, dalawang magnanakaw at tulisan. Nakapako rin pareho yun sa krus. Si Kristo nakapako rin sa krus. Yun po'y krus ng mga Romano. Kasi po, ang bitayan ng Romano sa mga kriminal nila, ipapako sa krus. Parang nung araw dito sa atin, ang bitayan dito, silya elektrika. Di ba? Sa Kastila naman, yung garote. Pinuputulan naman ang ulo ko minsan. Yun po, bawat bansa may kanya-kanyang bitayan. Nagkataon sa Imperyo Romano, yung tinatawag na Roman Empire, ang sumusuway po sa batas ng Imperyo Romano sa pamamahala ni Cesar ay pinapatay sa krus. Kaya yung krus na pinagpakuan kay Kristo, hindi ho banal na krus yun. Yun ho'y krus ng mga Romanong kaaway ng Diyos. Kung yun ang tinatanong nyo, hindi ho namin ginagamit yon. Para lang halimbawa, tatay mo napatay sa silya elektrika. Ang gagawin mo ba yung silya elektrika, gagawa mo ng retrato, tapos lalagay mo sa altar? Ganun ba gagawin mo? Pangit. Alin po ang tunay na krus para dapat natin sambahin? Ang krus na tunay po, yun po sinabi sa Biblia na yung krus ni Kristo na walang iba kundi yung kanyang kautusan. Yung kautusan. Pakinggan nyo, babasahin ko. 9:23 ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino bang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ayon. May papasaning krus, yung susunod kay Kristo. Papasanin sa araw-araw. Hindi ho literal na krus ito. Kasi araw-araw papasanin mo ito Kung ito naman literal na krus, papasok ka sa opisina, may pasampasang kang literal na krus, hindi ka na makakapagtrabaho. Ito po'y krus na papasanin araw-araw. Alin po ba itong pinapapasan ni Kristo araw-araw? Pakinggan nyo sa 6:2 ng Galacia. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yun po ang pasan ng Kristiyano, yung kautusan ni Kristo. Yun ang papasanin natin. Araw-araw susunod sa utos ni Kristo. Tama po. Tatanong ko lang po kung anong reliyon ng mga tao noon pinako ni Panginoon Hesus Kristo? Yung mga nagpako kay Kristo sa krus, yung mga kamag-anak ni Kabularan, hindi naniniwalang si Kristo'y Diyos. Ang paniwala nila, tao lang si Kristo, kaya nila pinako. Pakinggan mo sa 2:8 ng unang Korinto. Ganito po ang sinasabi sa 2:8 ng unang Korinto, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang paniwala nila kasi tao si Kristo, kaya binabato pa nila, namumusong daw nung sabihin niyang ako ang ng Amay iisa no? Sabi ni San Pablo, hindi napagkilala ng mga pinuno ng sanlibutang ito. Kasi kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya karelihiyon ni Kabularan yung nagpako kay Kristo sa krus. Pangalawa po, ano po ba yung
Yung pong pagkakapako ni Kristo sa krus, ay hindi po natin dapat isisi siguro sa mga Hudyo Sapagkat sa lumang tipan pa lang sinabi na siya ipapako sa krus Hindi po ba? Hindi po ganon. Hindi po ba ganun? Hindi na, bagaman di natin dapat isisi talaga sa mga Hudyo. Dahil di naman ho ang mga Hudyo ang mastermind ng pagpapako kay Kristo sa krus Alam nyo bang ang nagpapako kay Kristo sa krus ang batas Romano? Dahil ang Israel noon ay nasasakop ng Imperyo Romano. Kaya hindi dapat sisihin ng mga Hudyo dahil impluwensyado sila ng gobyerno ng Romano. Kaya ang nagpapako sa krus, ang gobyerno Romano. Hindi po ang mga Hudyo. Kumbaga yung mga Hudyo, accessories lang yon. Kumbaga dito sa Pilipinas, di ba nung panahon ng Hapon may mga makapili? Di ba? Hindi talagang yung mga Pilipino ang masama agad, kundi merong mga Hapon na umi-impluwensya doon sa mga Pilipinong baliktarin, kaya naging makapili. Ang dapat sisihin, yun talagang Hapon. Ganon din naman po sa mga Hudyo. May mga Hudyong lumaban kay Jesus, hindi dahil sa sila ay galit agad kay Jesus, kundi influensyado sila ng kapangyarihan ng gobyerno Romano. They are under the Roman Empire. Ngayon yung sinasabi nyo, sa matandang tipan pa lang, hinuhulaan na talaga pong alam kasi ng Diyos na may mga taong hindi tatanggap pag sinugo niya kanyang anak. Kaya, nahuhulaan na ng Biblia na yung sinabi ni Jesus, siya'y naparito sa ganang kanya at hindi siya tinanggap ng mga kanya. Nasa Biblia ho talaga yun. Ano po ba yung sinasabi sa Hebrew 10:20? Ano po? Hebreo 10:26? 10:20. 10:20? Apo. Isang daang bago, ang sabi Apo. ron. Yun ho'y daan na bago, yun ho yung katawan ni Jesus Basahin po natin, yun ang katawan ni Jesus. Basa. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Yung laman ni Jesus, daang bago. Bakit po? Kasi yung kanyang laman ang nagdaladala nung bagong tipan. Compared doon sa dinatnan niya sa panahon ni Moises na matandang tipan. Kaya ang sabi ng Diyos, diyan din sa Hebreo 8:13, pakinggan niyo. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Kaya po sa Biblia, dalawa may bagong tipan, may lumang tipan. Ano? Ngayon, itong talatang ito, iniaatake sa amin ng mga walang malay sa Biblia. Tinan mo, sabi doon, daang bago, sa kanila naman, dating daan. Tinan mo nung sabihin yung daang bago, Israel, lumang tipan. Ito ngayon si Jesus. Sabi ng mga apostol, naglagay ng daang bago. Di ba? 2,000 taon na yon. Hinulaan ngayon ni Propeta Jeremias sa ating panahon, lilitaw yung dating daan. Bakit dating daan? Kasi babalik ka ng 2,000 taon Bago noon, dati ngayon. Naintindihan nyo ba yun? Alam ko naman po na lahat ng tanongin masasagutin nyo. Yung pong makaharap ko lang po kayo, gusto ko lang po na pag nanonood ako ng TV, alam niyo pong may isang Arnel Bautistang nakadaw pampalad kayo ngayong gabi. Palakpakan po natin si Brother Eli. Salamat po sa inyo. Boses nyo lang po, nabe-bless na ako. Totoo po yan. Salamat po. Salamat po. Ano po ba masasabi niyo sa may pinakita po kasi kagabi sa isang may pinakita po sa TV kagabi, isang ang tawag sa kanila ay krusado. Ang tawag sa sama nila isang krusado, tapos na sinasabi na siya ang Kristo. Tapos ang nila, parang simbahan din, ang laki. Tapos parang sistema ng nila, parang simbahan din. Tapos, ang pangalan ng niya, Apolacay. Ang suot niya parang si Pope John Paul II. Na gano'n na siya daw ang Kristo, na sinasabi nakakausap niya ang Diyos. Tapos, yung cross nila, parang sa simbahan, din parang sa Katoliko, na yung pahalang, dalawa. Sa Katoliko, isa lang Sa kanila, dalawa. Ang paliwanag nila doon, yun ang second coming. Simbolo ng second coming. Yun po. Alam mo, anything na walang kinalaman sa Biblia, papatak doon sa sinasabi ni Kristo. Maraming paririto bula ang Kristo, sabi. Mga sinungaling na Kristo
na magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ganun ang patak nun eh. Kasi miski yung mga suot-suot na yun, ano, ba't magsusuot siya nung para siyang Papa sa Roma, eh, di aagawan niya pa ng papel ng pagka-antikristo yung Papa sa Roma. Pero ano nga po, ang dahil mong naniniwala na gano'n. Eh, yun nga, kaya nga yun ang ating krusada naman na ang Biblia ay maunawaan ng kababayang Pilipino para wag na paglululuko ng mga ganyan. Kasi, pag ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, ano, pag may nagsabi sa inyo na siya ang Kristo, nandito siya, nandoon siya, huwag kayong maniniwala, sabi. Sa 24 ni Mateo, pakinggan mo, babasahin natin. Pakilagay sa screen. Talatang 23, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Ano pa? Narito, ipinagpaon ako ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Bakit? Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ayun, ang sabi, no? Parang kidlat na kung kumidlat sa silangan na nakikita hanggang sa kalunuran, ganun ang wika ang pagparito ng anak ng tao. Ganun siya pupunta. Hindi malilihim ang pagpunta niya. It will be seen. Kaya kung may magsasabi sa inyo, andyan na ang Kristo, nandito, nasa Bataan, yung isa naman, nasa Bulacan, yung isa na, puro gago yung mga yan. Pag maniniwala ka dyan, gago ka rin pag maniwala ka. Tiliwanag eh. Iginiit ng Santo Papa na mabisang panlaban sa demonyo ang krus dahil sumisimbolo umano ito sa pagkamatay ni Kristo para sa ikatutubos ng kasalanan. Brother Eli? Ano yan? Ano po masasabi niyo ron? Tama ba yun? Hindi naman yung krus ang panlaban sa Diablo. Hindi yan. Yung krus ano na Roman yan, Roman Empire yan Yan ang capital punishment sa Roman Empire. Ipapako ka sa krus. Tinan mo nga si Dimas at saka si Hestas na sinasabi ng Katoliko. Di ba pinakuri sa krus? Opo. Okay, kasi yun ang kanilang instrument of death penalty, yung krus. Parang dito sa atin nung araw, CJ Electrica. Paano mo sasabihin panlaban yan sa demonyo? Gusto nga ng demonyo makakita niyan. Ganun pala. Dahil marka ng kamatayan yan. Hindi mo ba alam na ang demonyo siyang ng kamatayan, kapatid na Joseph? Pakibasa sa Hebreo 2:14. Pakilagay sa screen. Hebreo 2:14. Ito po ang mababasa po natin sa talata. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang Diablo. Tinan mo yan. Like ng demonyo yung kamatayan, kapatid na Josel yung krus simbolo ng kamatayan na ini-impose ng Roman Empire yan Kaya gusto ng demonyo yan. No. Yung palang isinusulong nitong Papa Mas mas gusto pala ng Oo. Tinan mo. Kung totoo yung krus na yan nakakapigil sa demonyo. Di sana walang gera sa mga iba't ibang lugar sa Ireland at saka sa Great Britain. Parehong may krus yung mga yun Maraming krus doon. Makalat pa. Takot na krus doon. Maraming nagkapatayan doon dahil doon sa krus. Ganun pala. Hindi takot ang demonyo sa krus. Kung takot ang demonyo sa krus, sa Pilipinas, di uunti lang ang demonyo dahil maraming krus dito. Dito sa atin, ang dahiling demonyo. Sa Pilipinas. Magandang gabi po, Brother Riley. Magandang gabi po. Tatanong ko lang yung tungkol sa mahal na araw. Sige po. Mahal na, yung nga po mahal na araw. Tungkol po doon sa pagpapasan po ng cross. Opo. At saka yung pagpapako sa cross. Yung baho ba'y pinatatawad ng Panginoon Diyos? Pinatatawad? Opo.
Abay, napapatawad ho yun kung magbabalik loob ka at pagsisisihan mo yung ginagawa mong kalukuhan. Kalukuhan kasi yun eh. Yung magpapako ka sa krus para mong iniinsulto si Kristo. Parang hindi pa sapat yung ginawa niya, kaya pati ikaw nakikipako-pako ka pa rin kundi ka tanga. Hindi ba ganun yun, kapatid? Tingnan ninyo ha, kaya ako sinasabing tanga kasi walang malay sa Biblia, kaya nga tanga tawag ko eh. Pakinggan nyo sa Jes ng Hebreo. Ito po sinasabi, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ayun po yung katawan ni Kristo, inihandog minsan at magpakailanman. At sabi sa English, by which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Minsan para sa lahat. Minsan para sa lahat. Minsan magpakailanman. Aba, sa Hebreo, ang sa Griego, nakalagay dyan yun din minsan, magpakailanman sa Hebrew. Wala ba kayo dyan sa computer ng Hebrew, Brother Mel? Wala pa po. Wala ba? Ilagay nyo, install nyo. Ang sabi rito, di ba, once for all time, dito sa Greek, ginagamit yung terminong once for all time. Minsan, at magpakailanman. Minsan, magpakailanman. Epapax. Upon one occasion only. Yung epapax na Greek na katumbas niyan, talagang isang beses lang dapat ihandog ang katawan ni Kristo. Aba, itong mga tanga na hindi tinuturuan ng kanilang mga pastor, akala nila tama yung ginagawa nila, pati sila nagpapapako, may babae pa. Hindi ba malaking insulto kay Kristo yan? Parang kulang yung ginawa ni Kristo, pati ikaw nakikipako-pako pa. At bakit ka naman magpapako? Tutubusin mo ba yung kapwa mo tao? Hindi ka naman pwedeng tumubos. Makasalanan ka rin. Ang makakatubos, yung walang kasalanan. Kaya nga si Kristo yung manunubos, siya walang kasalanan. Meron siyang karapatan tubusin ang kasalanan ko at kasalanan mo, kapatid. Pero yung isang makasalanan din kagaya ko, magpapapako ako sa krus, gago ako nun. Dahil hindi ko alam ang ginagawa ko. Ngayon, yung mga pastor niya, gago rin. Hindi naman tinuturuan ng tama yung kanyang miyembro. Ano ang tawag nyo dyan? Nagmumura raw ako. Hindi pagmumura yun. Sinasabi ko lang kung anong klaseng tao yun, gago yun. Hindi pagmumura yun. Ginagamit ko lang yung tamang terminologiya. Na yung pastor gago, yung miyembrong sumusunod dun sa mali, hindi naman pinagbabawalan ng pastor, gago rin yun. Di ba? Hindi naman po muray gago, Brother Eddie. Hindi muray. At tignan nyo sa dictionary kung ano kahulugan ng gago. Pakilagay nga sa dictionary, yung kapatid na Josel yung screen. Tignan po natin. Gaga. Diksionaryong Filipino. Yan po ang ibig sabihin kung yan ay gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Ayun. Gago kung lalaki. Okay, tamo. Walang mahina ulo, walang talino. Tawag dong gaga. Pero pagka lalaki, gago. Ngayon, kung bading, gago rin. Diba? Yan ang ibig sabihin. Hindi pagmumura yan. Yan ay pagpapakita. Yung mga nagre-religion na yan, gumagawa ng hindi nila naintindihan. Mahina ang ulo, walang katali-talino. Kaya gago. Yun. Meron po akong katanungan, gusto ko pong maliwanagan ang nakasulat sa Marcos 8, talatang 34. Ito po ba ang pinagbabatayan ng mga Katoliko? At bakit po nagbubuhat sila ng krus at nagpapapako pag sumasapit ang araw ng Semana Santa? Naway mabigyan nyo ng kasagutan ng mga bagay na nagpapalito sa isip ko. Maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Ano ang gist ng kanyang Brother Joseph? Batayan daw po ang talatang ito ng mga Katoliko kung kaya't sila'y nagbubuhat ng krus, nagpapapako, at pagka yan ay sumasapit daw po yung Semana Santa. Hindi batayan yan dahil yung nakalagay dyan araw-araw Mabuti basahin natin. Pakilagay sa screen. Ang talata pong ibinigay, ang Marcos 8:34, at pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, pati ng kaniyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin,
ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayan, sabi diyan, tatanggi ka sa kasarili at papasanin ang krus at susunod kay Kristo. Kailan yan? Once a year, Brother Joseph? Kagaya ng ginagawa ng Katoliko? Pag Semana Santa. Tingnan natin sa pagpapatuloy ng paliwanag sa 9 ng Lucas. Talatang 23, ang sabi po'y ganito sa Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi sa Biblia, araw-araw mo yan di ba? Hindi sinusunod ng Katoliko dahil minsan lang sa isang taon. At saka, kung yan krus na kahoy, araw-araw pasan mo yan. Hindi ka na makakatrabaho, kapatid na Josel. O kaya, kung gusto mo, magdala ka sa opisina ng isang krus na kahoy malaki, no? Habang nagtatype ka, nakapasan sa'yo. Yun. Alam mo, ang ano niyan, ang pagkaligaw ng iba. Kasi pag nakabasa sila ng krus, akala nila krus na yung kagaya nung sa Katoliko. Hindi ganon. Sabi sa 6:63 ng Juan ganito. Ang nakasulat, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ano yan spiritual ang sinasabi ni Kristo The words that I speak unto you are spirit and are life, sabi niya. Therefore, ang kahulugan niya sinasabi niya, spiritual yon. Hindi mo kasi pwedeng i-literal na araw-araw may daladala kang krus, kapatid na Josel. Yang krus, it is likened unto a burden or a yoke, di ba? Yoke, pasan, ang ibig sabihin. Alin ba yung pasan, yung krus na papasanin natin na yoke? Sinasabi rin niya ng Panginoong Hesus sa 11 ng Mateo. Talatang 28 patuloy ng Mateo, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayun. Maliwanag yan, kapatid na Josel. Yung pamatok na ipinapapasa ng ating Panginoon, magaang, hindi kahoy na mabigat ito, kapatid na Josel. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Yung mga heavy laden na, yung mga pagod na. And I will give you rest. How will you rest? Take my yoke upon you. Abay ko ito'y krus na kahoy, di lalo kang na bigat ka na nga, lalo ka pang mabibigatan, di ba? Opo, tama yun. Yung salitang, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Meaning, this is a kind of yoke that will give us spiritual rest. Those who are heavy laden, and those who labor, shall find rest for their souls when they will take the yoke upon them, the yoke of our Lord Jesus Christ. And what is this yoke? Sabi niya sa Biblia, you will find rest for your souls. The spiritual ito. Anong kahulugan nito? Doon sa 6:2 ng Galatians. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ayon. Bear ye one another's burden,
and so fulfill the law of Christ. Sobriedad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Fulfill the law of Christ. That is the responsibility of a Christian, to carry his burden, and that burden is the law of Christ, which we must every day in our life fulfill or follow. Yan ang larawan ng krus na ipinapapasa ni Kristo. Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ, sabi sa Biblia. Therefore, that yoke or that cross is the law that is commanded to Christians to bear every day of his life until the end. It is not a cross or a wooden cross like what the Catholic thinks, but it is a spiritual cross or burden, and that is the law of Christ, Brother Joseph. Okay. Hello, pwede pa pong isa? Sige. Yung panahon po ni Kristo nung pinako siya sa krus para po iligtas tayong lahat, ganun po ba yan? O tubusin yung mga kasalanan natin? Hindi ko nakuha ang tanong, kapatid. Yung panahon po na ipinako si Kristo noon, yung po ba ay para sa yung tubusin ng kasalanan natin? Ng lahat ng taong sasampalataya, iyo. Kasama po ba ako ron? Yung mga panahon natin? Siyempre, walang exempted dun. Hindi pa ako pinapanganak nung panahon na yun. Kaya lang, yung ginawa niyang pagtubos, minsan at magpakailanman habang may tao sa mundo, kasakot na yon. Pakinggan mo sa Hebreo 10:10. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ba't hindi nilagay sa screen? Sa 10:10 ng Hebreo yan, kapatid, pakilagay natin. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ayan. Kaya para sa lahat, kasama lahat dyan, kapatid. Kasama ka dyan. Ngayon po, ano ang nagiging papel ni Kristo sa buhay natin? Aba, siya pa rin ang ating tagapagligtas. Siya pa rin ang ating manunubos. Kailangan lang sa'yo sasampalataya para masakop ka niya, kapatid. Sa simula po, ipinakita ng Panginoong Jesucristo na namatay siya sa krus. Tapos nakasulat ba sa banal na aklat na igalang ang krus sa buong sa ating sanlibutan? Alam nyo, yung krus na pinagpakuan kay Kristo, krus po ng Romano yun. Yung Roman Empire, ang capital punishment ng Roman Empire, kahit sinong kriminal na gumawa ng matataas na krimen, pinapako sa krus. Di nyo nakita, pati yung dalawang magnanakaw, nakapako rin sa krus. Yung tatlong krus na yun, ang may-ari Roman Empire, hindi po yun ang krus na dapat igalang. Parang ganito, halimbawa, dito sa atin pinatay si Kristo, lalagay siya sa silya elektrika. Kayo ba, ilalagay nyo ba yung silya elektrika sa altar at saka nyo luluhuran? Masyado namang absurd, hindi ba? Yan po'y mali. Hindi po turo ng Biblia na luhuran mo yung krus ng mga Romano na pumatay kay Kristo. Parang halimbawa, dito sa ating bansa, ang ating pambansang bayani, binaril ng firing squad. Ang gagawin ba natin ngayon yung lahat ng baril nung bumaril, ilalagay natin sa altar, saka tayo luluhod doon. Kakatuwa naman yung paniniwalang ganon, kapatid. Mali po yun. Magandang gabi, Brother Eli. Gabi po. Ako po may tatanong sa inyo. Ako po may isang anak na binata, 28 anyos. Siya po nung una ay palabas sa Bible. Lagi po siyang nagbabasa ng Bible. Dumating pong isang araw na biglang nagbago ang kanyang paniniwala sa Diyos. At sa ganun po, bigla na lang siyang pinasukan ng masamang espiritu. Ang pagpasok po sa masamang espiritu sa kanya, pag siya maharap sa salamin, hindi niya nakikita ang mukha niya sa salamin, ibang mukha ang kanyang nakikita.
At pagdating ng gabi, hindi siya pinatutulog. Sinasabi ng kanya, at lagi may bumubulong sa kanyang tenga, sabi sa kanya, huwag kang humiga. Yun ang laging sinasabi sa kanya. At huwag mong basahin ang iyong binabasa. Yung sinasabi sa kanyang ganoon, hindi ngayon siya, nakukumpis siya, hindi siya mapakali. Kaya ang tanong ko po, Brother Eli, ano pong paraan ang dapat gawin ng taong yun para maalis ang masamang espiritu sa kanya na bumabagabag sa kanya? Ipanalangin mo natin sa Diyos. Ginawa na po namin yung panalangin Baka namin. hindi matuwid yung nananalangin. Huwag mo kayo magagalit, ho. Hindi po. Kasi, pag ang nanalangin matuwid, pinakikinggan ng Diyos ang sabi. Marami kaming nalalangin sa kanya at talagang at ako po talagang pinanalangin ko siya. At sa puso ko, halos po'y umiiyak ako sa aking dahil yung pang anak ko yun ay panganay ko at mahal na mahal. Wala ho ba siyang ginagawang iba? Wala ba siyang bisyo? Hindi ba siya nag-drug? Wala po siyang bisyo. Napakabait po ng Wala anak ho ko siyang yun. drug? Wala po. Hindi siya nagsisarilyo. Na-influensya po siya ng isang samahan ng simbahan na hindi ko na po babanggitin. Ay, kaya pala. Bigla na lang po nagbago ang kanyang paniniwala. Tama po yung hinala ko. May naka-influensya. Alam nyo kasi, utos po ng Diyos basahin ang Biblia. At walang masamang dadating sa tao pag nagbabasa ka ng Biblia. Yun nga po pagka on the process, nagbabasa ka ng Biblia, meron kayo napansin, masamang nangyayari sa isang tao, may nakaka-influensya kung iba sa kanya, hindi ang Biblia. Yun mo'y karanasan ko na, kapatid. Paano pong paraan ang paggamot doon sa ganoon? Kailangan huron, maalis yung influensya nung sinasabi niyong samahan. Siguro pwede namin siyang dalawin para ipanalangin siya sa Diyos. Nasa Australia po malayo pala. Kasi po, naging problema ko yung anak ko yun. Hindi bali po, ganito po. Tutulungan namin kayo manalangin kahit ba nasa Australia siya. Subukan natin. Pagkatapos, mag-tape po tayo ng mga pag-aaral ukol sa Biblia, tapos ipadala niyo sa kanya para makapakinig siya. Enlightening po kasi yung salita ng Diyos. Alam ko may nakaka-influensya sa kanya. Lalo na sabi niyo, nasa Australia siya, maraming antikristo sa Australia at saka sa Amerika. Kaya, pero ako ang lagi kong paniniwala, kahit sinong tao, basta sumusunod sa Diyos, hindi mo mapapasama. Utos mo ng Diyos magbasa ng Biblia. Sabi nila, nasira ikaulo ng kapitbahay namin pagbabasa ng Biblia. Hindi mo nakakasira ng ulo ang pagbabasa ng Biblia. Siguro dati nang sira ang ulo nun bago nagbasa ng Biblia. Pero, para sabihin mo na, kaya nasira, nagbasa ng Biblia, hindi mo totoo yun. Ang Biblia nakapagpapabuti ho sa tao ito. At napakarami ko na hong karanasan at pruwebang maipakikita na ang taong masama pag nagbasa ng Biblia, bumubuti. Ngayon, sabi nyo, may nakaka-influensya. Yun nga hinala ko ho . Dahil kung puro Biblia ho Kasi po, ayokong banggitin yung sektang yun kasi ayoko pong madamay ng salitang gano'n, maaari pong makasakit ng kalooban. Pwede na pong huwag yung banggitin. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi ho. Ang akin lang pong tanong ay nakakahawig noong sinabi nyo kanina nung una na ang inyong paksa ay yung pagkaligtasan. Ang aking pong tanong, noong nilikha ng Diyos ang tao, sumama nung una. Pinatay ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng tubig, nagpagawa siya ng arko kay Noe, at sa rami ng tao noon, si Noe laang ang nakaligtas. Di ba? 8 po sila, 8. Yung pamilya ni Noe, at saka yung partner na hayop. Ngayon, ang gusto ko namang malaman, at talagang napakatagal ko nang gusto kong makaharap kayo ng ganyanan. Sa panahon natin ngayon, ang sabi, hindi ko na lilipulin ang aking mga nilalang sa pamamagitan ng tubig. Ano po kaya ang gagamitin ng Diyos na panlipol? Ayon sa Biblia, yun daw tindi ng init. No. Ngayon, ang aking, eto na po, napasok ako doon sa tanong. Ang aking tanong, ano kaya ang ipagagawa ng Diyos sa taong matuwid
na masumpungan niyang sumusunod at talagang sa kanya, dahil maraming maangkin sa kanya. Ano po kaya ang ipagagawa ng Diyos na maaring sakyan ng mga taong matuwid na sumunod sa kanya? Ano po kaya ang maaring Kumbaga sa panahon ni Noe, yung daong, ano? daong. Ngayon ho, sa sobrang init, ano kaya ang maaaring gawin ng Diyos na sakyan ng lahat ng taong matuwid para maligtas? Ulap po. Ako ano araw ba ngayon? Webes. Kailan ho kayo pwedeng magdoktrina? Meron ng doktrina. Napakarami ng ministro na nakausap ko. Alam ko, sagot niyan. Oh. 17 taon akong dinoktrina ng saksi ni Jehovah. Mahigit 2 taon akong nadoktrina ng Church of Christ. Dati akong Katoliko. Noong nakaraang buwan ay nakipagdebate ako sa Iglesia ni Cristo, lokal ng Nobeleta. Sagutin nyo ang isang tanong ko. Nakita ko sa Biblia yan Sa sobrang init, gumawa ka tunnel, tunaw ka, bibing ka, labas. Gumawa ka ng submarinong special na kahit galing pa sa Russia. Yun daw, pagdating ng pagparito ng anak ng tao, yung tubig sa dagat, tuyo. Ay dilulutang din yung submarino. Tunaw din sa sobrang init. Ang alapaap, nasabi ng ating Panginoon nga, Brother Eli, kung paano nakita ako ng mga mata na umakyat sa aking ama, ganoon din ako makikita sa aking pagparito. Saan siya nakasakay? Sa alapap. Aagawin ko ikang lahat ang aking mga nilikha. Layo lang, nakasagot na. Nasa Biblia po kasi yun. Nasa Biblia po yun Salamat po sa inyo. Ano pong pananaw? Ano pong mas maganda? Yung nakapag-aral po sa eskwela o yung natuto pong bumasa ng Biblia? Alin ang? Yung sa inyo pong palaga, ano pong mas maganda? Yung nakapag-aral po sa eskwela o yung natuto pong bumasa ng Biblia? Ganito, kapatid, hindi ka naman makakabasa ng Biblia kung di ka mag-aaral sa eskwela. At least siguro, baka makapag-aaral ka ng grade 2. Makabasa ka na. Kaya ako lang po nasabi, kasi po yung teacher, yung hindi raw po siya naniniwala sa Biblia, nakakasira daw po ng ulo yun. Hindi. Hindi ganon. He is not greater than the presidents of the United States of America. Merong presidente ng Amerika, si President Wilson, ang sabi, you cannot consider a man learned if he does not know the Bible. Neither can you consider a man illiterate if he knows the Bible. Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin walang pinag-aralan ng isang tao kung nakakaalam siya ng Biblia. At hindi mo naman pwede sabihin may pinag-aralan ng isang tao kung wala siyang malay sa Biblia. Therefore, mahalaga ang Biblia. Marami kasing knowledge na nakapaloob dito Pag nag-aral ka ng Biblia, matututo ka ng zoology, botany, astronomy, divinity, philosophy, common sense. Lahat ng mga karunungan malalaman mo pag nag-aral ka ng Biblia. Kaya hindi totoo na ang Biblia nakakasira ng ulo. Yung nasisira ang ulo, sira na dati ulo nun bago nagbasa ng Biblia. Magandang gabi po, Brother Mike. Magandang gabi po. Pasensya na po kayo, kinakabahan ako magandang gabi po, Brother Eli Soriano. Nakasanayan ko lang po kasi manood minsan ng El Shaddai, kaya nakasanayan ko na rin pong tawagin yung ng El Shaddai. Ang katanungan ko po tungkol po sa nabasa ko doon sa Ikalawang Pedro 3:10. Nakasulat po rin na darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw at ang kalangitan sa araw na yun ay pawang mapaparam at ang gawa at ang kalangitan sa araw na yun at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang naglalaro lang po sa isip ko kasi ang pag-aalam ko po
sa pagdating po ng Panginoong Hesukristo, magkakaroon pa po ng 1,000 taon. Paano po mangyari na paano po magkakaroon ng 1,000 taon kung sa pagdating niya yung masusunog na po yung sanlibutan? Hindi naman pagdating niya agad masusunog eh. Pagdating niya, kukunin niya yung mga banal. Nasa 4:16 ng unang Tesalonika. Pakinggan mo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayun, sabi dun sa Biblia, pagbaba niya, yung mga nangamatay kay Kristo, mabubuhay na maguli. Yun namang nabubuhay na maligtas, magkakasama silang pupunta, sasalubungin ng Panginoon sa hangin. Hindi pa yun ang katapusan kasi meron pang 1,000 taon. Pagkatapos nung first resurrection, meron pa 1,000 taon. Pakinggan mo. Sa Apokalipsis 20, kapatid na Mel, sige. At ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ayun, after the first resurrection, hindi ka mabubuhay yung ibang patay hanggang sa maganap muna ang 1,000 taon. Bakit? Bakit kailangan magkaroon ng pagitan ng 1,000 taon ang una at saka yung ikalawang pagkabuhay? Ano ba mangyayari dun sa 1,000 taon? Apokalipsis 20, versikulo 4. Opo. At mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yon, yung nakapalakip sa unang pagkabuhay na maguli, mapalad ay kayon dahil sa kanila wala nang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga saserdote na kasama ni Kristo at maghahari sila ng 1,000 taon. Therefore, pagkabuhay nilang maguli sa mga patay, yung mga magiging tapat sa Diyos, hahari ng 1,000 taon yon. After no 1,000 taon, saka lang babuhayin uli yung mga ibang patay. Yan. Kaya hindi pagkadating ni Kristo agad nang magugunaw ang mundo. Kung mapapansin mo yon, basahin nga natin ng 3:10 ikalawang Pedro ulit. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yun. Pagdating ng araw ng Panginoon, masusunog kayong langit at saka lupa. Sa araw na yan, sa araw ng Panginoon. Ikoma mo nga sa 8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yung palang isang araw, katulad ng 1,000 taon yun eh. Kaya magaganap yung sinabi kay San Pedro na sa araw na yon, eksakto sa 1,000 taon, magaganap yun. Yung araw ng Panginoon has a span of 1,000 years. Unang-una, mabubuhay yung mga patay sa una, tapos lilipas yung 1,000 taon, mabubuhay yung mga ibang patay. Kung sa 1,000 taon na yon, isang araw lang sa Diyos yun eh. Kaya tama yung sabi ni Pedro, darating ang araw ng Panginoon. Yung araw na yun bumubuo ng 1,000 taon. And all those events will happen in that 1,000-year period, o tinatawag na millennium. Kaya walang contradiction. Naintindihan ko na po. Nabasa ko po sa Genesis 2 verse 24,
na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sasama siya sa kanyang asawa at sila mag-iisang laman. Paano niya po iwan yung kanyang ama't ina gayong sila pang unang nilika? Hindi. Ganito yun. Nung isulat ni Moises yung Genesis, nandun na sila sa ilang ng Sinai. Marami ng tao nun. No? Kasi para ka nalilito, iniisip mo kasi nung panahon ni Adan, saka ni Eva. Nung isulat ni Moises yun, tapos na ang panahon ni Eva at ni Adan. Nasa ilang na sila ng Sinai. So yung versikulo po lang yan, hindi tumutukoy kay Eva at Adan? Hindi. Pakinggan mo ha. Basahin mo 2:24. Basa. Kaya't iiwan ng lalaki. Taas mo pa ng konti. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Yung kayat, si Moises na may sabi nun, the writer of Genesis. Hindi mo ba alam na si Moises nagsasalaysay ng nangyari? Di ba? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa, walang anyo, walang laman. Di ba? Yun ang mga salaysay ni Moises yan Hanggang sa nilikha ng Diyos yung tao. Tapos kinuha yung lalaki, nilagay sa Eden. Tapos kumuha ang Diyos na pinatulog niya yung lalaki, kinuha niya yung tadyang at ginawa niyang isang babae, ibinigay niya sa lalaki. Pagkabigay kay lalaki, sabi ni lalaki, ito nga ang laman ng aking laman at buto ng aking buto. Tatawagin siyang babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kayat. Yung kasunod talata, kayat. Yung kayat na yung kay Moises galing yon. Konklusyon yun ni Moises. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa. Hindi si Adan yun dahil wala naman siyang tatay at nanay Nilikha siyang direktong galing sa alabok Kaya yung patungkol po na kayat, patungkol na po doon sa mga taga-Israel. Later generations na yun. Doon sa panahon ni Moises. Ni Moises po. Kasi alamin mo si Moises, nung isulat niya yan, ang dai-dai ng tao nun. Galing na nga sila sa Ehipto nun Galing na sila sa pagkaalipin. Nang isulat niya yan sa ilang, yung mga aklat na yan. Ganun po ba? Maraming salamat pa. Salamat din Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi pa. Magandang gabi pa. Ang tatanong ko lang po kasi, yung mga UFO po ba, kabilang po ba yun sa mga nilalang ng Diyos sa atin? Alam mo yung UFO, walang batayan yun Walang batayan yun na sila. Akala kasi ng iba yon galing sa ibang planeta o gano'n. Hindi totoo yun. Hindi pa napapatunayan yun. Kaya nga UFO yun Kasi, Unidentified Flying Object. Kasi lagi po yung nababalita, diba sa mga balita, sabi na bago daw pumano yung yung mawala yung magunaw yung mundo, ang mga taga-UFO daw ang magliligtas sa atin lahat. Hindi totoo yun. Ay, hindi po. Yun lang po, Brother. Hindi totoo yun. Wala nga batayan yun. Dahil kung yun, napatunayan na-identify na, dapat hindi na UFO. Dapat yun, IFO na, IFO. Identified Flying Object na. Hanggang ngayon, UFO pa rin, unidentified. Ibig sabihin, wala pa silang na-identify. Mga hula-hula lang yon, mga palapalagay, kalkulasyon na walang sapat na batayan. Kaya ang mga tunay na siyentipiko, hindi naniniwala basta-basta na yon galing sa ibang bansa. Ako nga, meron akong nabasang write-up na yun daw maaaring gawa ng Chinese, communist China, at saka yung Russia, na nagkagawa sila ng ganong mga flying saucers para ipalitaw na ginugulo nila ang paniniwala ng mundo. Pero mga spy ship yon, mga rocket ship na pang-espiya sa iba't ibang panig ng mundo. Maaaring yun ang ginagawa ng mga ibang malalaking superpowers. Pero para paniwalaan natin galing yun sa ibang bansa, nagkakamali tayo sa ibang planeta. Wala nga batayan, UFO nga unidentified wala man lang tangible proof na meron nga talagang ganun Mga sightings lang yon. Tawag doon sightings, nakita. Marami nang nakakita, pero walang Salamat po. Sige yan.
Kasi minsan, doon sa trabaho namin, may naririnig ko akong yung nag-uusapan sila tungkol sa Bible. So, magkaiba sila ng reliyon. Yung isa, ang paniniwala na si Kristo raw ay tao. Yung isa naman si Kristo ay Diyos. Ngayon, pareho sila kasi may basihan eh. Ang gusto ko sana itanong sa inyo, Wala, kung si Kristo... totoo yun, pareho sila may basihan, pwede yun. Kasi ang sabi nung isa, Pagka nagtatalo ang dalawang bagay, maaari yung isa totoo, yung isa mali. Kuladong yung isa mali. Maaari naman parehong mali. Pero never na parehong tama. Kasi kung parehong tama, hindi magtatalo. Pero parehong mali, pwedeng magtalo. Isang tama, isang mali, pwedeng magtalo. Never na parehong tama, magtatalo. Kasi yung tama, iisa yun eh. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Yung sinasabi mo, pareho silang may batayan, maaari nagpapanggap lang yung isa na siya'y may batayan. Pero in reality, wala siyang batayan. At alam mo kung sino walang batayan doon? Yung nagsasabi si Kristo'y tao. Kasi ang sabi niya, si Kristo raw ay nagkatawang tao, kaya sabi niya, tao si Kristo, maliwanag daw. Tao. Pero mo naman tao magkakatawang pantao. Malaking kalukuhan yun. Kaya nagkatawang tao, hindi tao. Parang ganito, ikaw, nagdamit babae, nag-anyo kang babae. Babae ka ba? Ay, paano Brother Eli, di ba si Kristo ay anak ni Maria? Si Maria daw tao. Tama. So, ibig sabihin, si Kristo raw tao rin dahil anak siya ni ano. Alin ang anak ni Maria? Alin ang tao? Si Kristo, sabi nila. Hindi si Kristo, yung katawan. Yung katawan pa. Nagkatawan tao eh. Alin ba tao? Yung katawan. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi tao yun. Parang ganun nga eh. Ikaw, nagdamit babae ka na ba nun? Hindi po. Hindi, yung damit mo lang ang babae, yung anyo mo. Pero kung mapubuan man kita, mapapatunayan ko hindi ka babae, di ba? Ganun lang si Kristo. Nagkatawan tao, hindi naman siya tao. Pakinggan mo, sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 5, patuloy hanggang 9. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, who being in the form of God, ay hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay, Hindi yun ang hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo. Na siya, nung umpisa, nasaan yung Diyos, pero hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kita mo, yung anyong Diyos, hinubad niya. Nag-anyo siyang alipin. Nakitulad siya sa tao. Tao ba yon? Meron ba naman taong nakikitulad pa sa tao? Tao ka na nga. Kaya nga nakitulad sa tao, hindi siya talagang tao. Nasa anyong Diyos siya. Di ba? Hinubad niya yung anyong Diyos, nakitulad siya sa tao. Paano siyang nakitulad sa tao? 1:14. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Niliwanag muna bago nagkatawang tao eh. Nang pasimula, siya ang verbo. Ang verbo sumasa Diyos. Ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Na ano? Na Diyos. Diyos ba o hindi? Diyos po. Diyos, nagkatawang tao. O ano ngayon ang usapan doon? Wala namang usapan doon. Diyos naman talaga, nagkatawang tao. Ang tanong, nung magkatawang tao ba, nawala ba ang pagka-Diyos? Basa, pakinggan mo sa Colosas 2:9. Sapagkat sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Nung mahayag siya sa laman, nung magkatawang tao siya, sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. In Him dwelleth the fullness of Godhead in the body. Sa kanyang katawan, doon sa tao, nandun nakatahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi nawala yung pagka-Diyos. Ang anyo lang ng pagka-Diyos ang nawala. Pero yung pagka-Diyos nandun sa kanya, sa loob ng katawan tao. Maraming salamat po, brother. Salamat din. Magandang gabi ho. Ang tanong ko ho,
Anong verse sa Biblia na bawal lang, hindi pa pala ho. Ito pala ho. Saan lugar ho dapat manalangin? Sa templo, sa silid, o titingala na lang ho sa langit? Alam mo, kahit saan pwedeng manalangin ng tao. Kahit saan. 18:20 ng Mateo. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Kung saan, irrespective of the place, kahit saan yun. Bawa, sa bundok, may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, nandun ako sa gitna nila. I am in the midst of them. Wherever 2 or 3 is gathered in my name, I am in the midst of them. Halimbawa, dito, pwede tayong manalangin dito dahil may 2 o 3. O kaya, kahit sa kwarto, kung ikaw ay nag-iisa, pwede rin. Halimbawa, nasa barko ka. Ibig mo sabihin, halimbawa, nasa barko ka, bumabagyo, pupunta ka pa sa templo, paano nga, makakarating ka pa kaya sa templo pagka lumubog yung barko? Hindi na. Kaya ang Diyos, kahit saan ka nandun, pwede kanyang mapakinggan. Natatanda mo yung kanta, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere heals everywhere. Di ba? Tama yun na kahit na napakalakas ng bagyo, manalangin ka, maririnig ng Diyos yung panalangin mo. Di ba? Na kahit saan pwedeng manalangin. Pero para sabihin na pupunta ka pa sa templo, not necessarily. Pero kailangan pumunta. Kung halimbawa may pagkakatipo ng magkakapatid, pupunta ka. But not necessarily to pray. We can pray in temples, but not necessarily praying only in temples. We can pray anywhere, so long na meron kang tamang pananampalataya sa Diyos. Kasi kung halimbawa, manalangin ka man, wala namang sa tamang pananampalataya, hindi ka rin naman papakinggan ng Diyos pagka puro kalokohan ang ginagawa mo At alam mo ba, ang ginagawa ng Diyos para wag siyang makapakinig ng panalangin ng mga lasing at saka ng mga tarantado? Pakinggan mo. Sa 44 ng panaghoy. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Kita mo? Nagtatakip ang Diyos ng ulap para wag makadaan yung panalangin ng mga tarantado. Yung mga masasamang tao kasi nasa 28:13 yan ng kawikaan basa. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Siyang naglalayo ng pakinig niya sa pakikinig ng kautusan ng Diyos, pati kanyang panalangin karumal-dumal. Hindi kasuklam, naiinis lang ang Diyos. Parang ganito, pag ang mangungulit sa'yo, yung mahal mong anak, Mami, bili mo na ako. Mahal mo yung anak mo. Kahit wala kang pera, mangungutang ka, bibili mo yun Mahal mo yun Pero ang mangungulit sa'yo, yung mga batang kinaiinisan mo, di mo naman kaano-ano, ibili mo ka kaya, baka ipahagat mo pa sa aso yun di ba, Ganon din ang nararamdaman ng Diyos pag ang taong lumalapit sa Kanya ay ayaw makinig sa Kanyang kautusan. Yung mga taong masasama, yung mga puser ng sabu-sabu, manalangin man yon, ayaw pakinggan ng Diyos. Kaya nga para wag niyang mapakinggan dahil malakas ang tenga niya Nagbabalot siya ng ulap sa kanyang sarili para wag makadaan ng anumang panalangin. Sabi kay propeta ng Jeremias. Kaya hindi lahat pinakikinggan ng Diyos. Alam mo pa ang dahilan nun, kung ba't hindi nakikinig ang Diyos doon sa mga masasama? Sa 46 ng Lucas. Basa. At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon? Panginoon, at hindi naman ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Pakiulit mo nga. At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Akala ko binawasan mo ng isa yung Panginoon bawal yung magbawas at magdagdag ba't nyo ako tinatawag ng Panginoon? Hindi naman nyo ginagawa ang aking sinasabi. Sa mga tweet,
tumawag ka man ng tumawag, hindi mo naman ginagawa yung salita ni Kristo, hindi ka rin niya papakinggan. Yun yun, Iha. Naintindihan mo na? Ano ba yung tanong niya? Kalimutan ko tanong. Pananalangin po. Kung saan ho dapat Sa templo. manalangin. Kung saan? O, yun Kung nga, saan, nasagot ko na yun, dinagdagan ko lang. Anong verse ulit sa Biblia na bawal ang sugal? Nasa kawikaan yun. Uno, pakinggan na. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Merong sabi ang Diyos sa anak niya, no? Sa anak niya lang naman. Pero pag anak ng demonyo, naku, tuntua ang demonyo pag nagsusugal ka. Pero pag anak ka ng Diyos, sabi ng Diyos, anak ko, huwag kang lalakad sa daan kasama nung masasaba. Pigilan mo ang iyong mga paa sa pagsama sa kanila. Kung kanilang sabihin, ikaw ay makipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. At anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Kita mo, pag sinabi ng mga masasama, halika makipagsapalaran ka sa amin, magkaroon tayo ng isang supot. Yun ang sugal eh. Ano? Oo, di ba ang sugal eh, meron taya. No, yung taya nilalagay sa nung araw, yung taya sa sugal lalagay sa supot. Tapos isasapalaran kasi wala pang barahan nun, wala pang madyong nun, wala pang loto nun. Yung lahat ng taya ng mga tataya lalagay sa supot. Tapos magsasapalaran. Kung kanino tumama yung kapalaran, doon ngayon mapupunta yung lahat ng nasa supot. Ayun ang sugal nung araw, sapalaran, ano? Anak ko, huwag kayo kang sasama sa kanila. Di bawal. Salamat ho. Salamat din. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay, natatanong na po ito sa akin eh. Ang 10 utos po ba ay dapat pang sundin o tutuparin? 10 utos? Alam mo, 10 utos kulang yun sa panahon ngayon. Kaya ang 10 utos ni-repeal ni Kristo. Kumbaga sa Constitution, it was amended by Christ. Yan ang amendment, ano? Narinig niyo sinabi sa tao ng una, 5 ng Mateo. Narinig ninyong sinabi ng una, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Doon sa 10 utos, ang batas, huwag kang mangangalunya. Thou shalt not commit adultery. Period. Ngayon, ang sabi naman ni Kristo, sinasabi ko naman sa inyo. Ngayon, si Kristo na may sabi, hindi na si Moises. Ang tumingin sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ngayon, hindi ang bawal ay mangalo niya lang, kundi ngayon, bawal na rin yung pagtingin ng may masamang hangad sa puso. Pwede kitang tignan, wag akong maglalagay ng masamang hangad sa puso. Pero pag naglagay ako ng masamang hangad sa puso, hindi pa kita hinihipo, nangangalo niya na ako. Kaya mas mahigpit ang batas ngayon. Ano pa? Narinig ninyong sinabi sa mga tao ng una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang sabi nung una sa 10 utos, huwag kang papatay. Datapwat sinasabi ko, si Kristo na may sabi nun sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. Yung pala sa panahon ni Kristo, mapuot ka pa lang, yung magtanim ka pa lang ng galit, para ka na rin mamamatay tao. Kaya mas mahigpit ang batas ni Kristo ngayon. Magkaiba sa 10. Pwede pa po isa? Sige po. Pakipaliwanag po ninyo yung Mateo 5:17. 5:17. Ang sabi ron, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan at ang propeta. Hindi ba yan nakasulat doon? Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang tuparin. Ngayon, ganito yan. Diyan ang gogoyo ang mga sabadista. Ang sabi raw ni Kristo, hindi siya naparito para sirain ang kautusan. Kaya si Kristo, sumunod sa 10 utos.
utos. Tama mo ha? Ito ang daya ron. Pinasunod nila si Kristo sa 10 utos. Ano ba yung 10 utos? Ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ha? Kalawa, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ikatlo, pangilin mo ang Sabat. Ikaapat, igalang mo yung ama't ina. Ikalima, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, etc. Pinapasunod nila si Kristo ron, yun ang panluloko ng Sabatiste. Ano? Sinunod daw ni Kristo yung 10 utos. Para kanino ba yung 10 utos? Para ba kanino yon? Pakinggan mo sa unang Timoteo 1:8. Sapagkat nalalaman natin, yamang nalalaman ito, na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan. Ang kautusan, yung 10, sabi ni San Pablo, nalalaman natin ang kautusan hindi ginawa para sa taong matutuwid, kundi sa mga makasalanan at sa mga manggugulo. Papatuparin mo si Kristo ng 10 utos? Makasalanan ba si Kristo? Manggugulo ba si Kristo para sabihin mo huwag kang papatay? Para kay Kristo ba yung 10 utos? Pakinggan nyo, ulitin natin yan, kapatid na Dani. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan. Yung mga nagnanakaw ng tao, mga hold up, mga kidnappers. Para dyan ang kautusan. The intent of the 10 Commandments is for those persons who are transgressing the will of God. Ngayon, si Kristo ba patutuparin mo ng 10 utos? Hindi naman para sa matutuwid. Matuwid si Kristo yung kautusan hindi ginawa para sa matutuwid. Therefore, hindi yung kautusan na yun ang para kay Kristo. Panagin natin ngayon, alin yung kautusang tutuparin ni Kristo sa Mateo 5:17? Sabi niya, huwag niyong isipin na parito ako upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang tuparin. Aling kautusan yung tutuparin niya? Pakinggan 24 ng Mateo, ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin. Kita mo? Alin ang tutuparin niya sa mundo? Kailangang matupad yung lahat ng bagay na nasusulat tungkol sa akin. Exclusively for Him. Walang ibang tutupad doon, siya lang. Saan nakasulat yung matutuparin niya? Sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Kita mo? Kaya, doon sa kautusan ni Moises, yung Pentateuco, may mga hula ron tungkol kay Kristo na dapat niyang ganapin. Sa mga awit, meron din siyang tutuparin doon. At saka sa mga propeta, may mga hula, may matutupad doon. Kaya lahat yung tinupad niya. Pagdating sa krus, sabi niya sa Ama, Ama, natupad na ang lahat. Lahat nung nakasulat tungkol sa Kanya. Hindi 10 utos yun. Naintindihan mo na Doon na iloloko ng mga Sabadista ang mga tao para paniwalain sa 10 utos. Kung si Kristo, tumupad niyan Papatuparin mo ba si Kristo? I-impose mo ba kay Kristo? Huwag kang papatay. Bakit mamatay tao ba si Kristo? Sira ulo mo. Bait-bait nun. Papatuparin mo nun. Sige po, maraming salamat din. Sa Katoliko, 67 anyos na ako. Ngayon, sa pakikinig ko sa radyo at panunood ko sa television sa programa mo, medyo naliwanagan ang pag-iisip ko. Kaya ngayong gabi, gusto kong itanong kung paano ang kaanib maliligtas sa Iglesia ni Kristo, ay Iglesia ng Diyos. Alam niyo po, wala pong paraan para ang tao maligtas maliban sa isa lang. Isa lang po ang kaligtasan natin. Ito po, sa
Unang Korinto, Kapitulo 15, at versikulo 1 hanggang 2, ganito sinasabi. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ang ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Kung iingatan nyo yung mga salitang ipinangaral ko sa inyo, pakibikol mo nga, kapatid namin. Ngunyan ipinapatalastas ko sa indo, mga tugang, ang ebanghelyo na ipinaghulit ko sa indo, na iyan inako manindo, na diyan man kaiyan kamo nagdadanay, na huli man kaiyan kamo mga ligtas, kundai nindo butasan ang tataramon na ipinaghulit ko sa indo. Ayon. Maliwanag po yon. It is because of the gospel that we will be saved. Kaya ang kailangan sa atin, iingatan natin o susundin po yung aral ng gospel of Jesus Christ. It is the only way to salvation. Salamat po. Salamat din po, kapatid. God bless you. Meron pong phone-in question po dito. Sige. From Ben Aguilar. Dalawa po ang kanyang katanungan. Taga Magsaysay Avenue siya. Atheist. Bakit pinupuntirya ni Brother Eli yung mga pastor at ministro ng ibang reliyon, samantalang yung sinasabi ni St. Paul ay para sa mga Roman believer or convert sa time niya? Ang pangalawang tanong po niya, bakit yung presentation o yung pangangaral ni Mr. Eli ay without mabuting aral na nakikita sa kapwa? Lahat ay paninira, nais namin na ipahayag na lang yung kanya kung pupunta siya dito. Alam mo, ilang taon siya, iho? Wala pong sinabi, si Ben Aguilar. Si Mr. Ben Aguilar na tumawag sa ating broadcast ngayong gabi, ang masasabi ko sa inyo, yung una mong tanong na ang sabi mo rito bakit pinupuntirya ni Brother Eli yung mga pastor at ministro ng ibang reliyon? Samantalang yung sinabi ni St. Paul ay para sa mga Roman believer or convert sa time niya. Nagkakamali ka, kapatid. Ang sinabi ni St. Paul is meant for us. Actually, all those that were written during the time of the apostles and the prophet is meant for these last days. Hindi para dun lang yun sa mga una, no? Sa 102:18 ng awit. Pakinggan mo, kapatid, ha? Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Ayon. Ito'y para for the generations that will come. Kaya isinulat ito. Ang katunayan, sa 1 Corinthians chapter 10, ganito naman ang mababasa. Basa. Sapagkat ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ayon. Yung mga nangyari nung una, pinasulat ng Diyos sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Kaya kung gamitin ko man ito, sabi mo, pinupuntirya ko mga pastor. Ang puntirya kasi nung salita ng Diyos, yung mga pastor na manluloko. Kaya pag ginamit ko yon, akala mo ako ang pumupuntirya. Hindi. Yung salita ng Diyos ang pumupuntirya sa kanila. Dahil nanloloko sila ng kapwa. Pinasusunod nila sa hindi nakasulat sa Biblia. Yun ang dahilan, kaya ganon. Pero ako, by myself, meron ba akong sinasabi from myself only, hindi ko binabasa sa Biblia? Kaya nga meron tayong talatang isinusulat doon sa whiteboard para makita mo rin. Kapatid, sana mabuksan ang isip mo, papanalangin ko sa Diyos. Sasabihin mo, naninira ako. Hindi ako naninira. Maaari, kung Bicolano ka, hindi mo alam yung salitang paninira. Ang paninira, ganito. Halimbawa, may bakod yung bahay mo. Bakod, kumuha ko ng maso. Sinira ko. Yun, naninira ako noon. Pero, yung bakod mo talagang sira. Sinabi ko lang, sira yung bakod mo. Hindi ako naninira. Nagsasabi ko ng totoo. Diba? Hindi ako naninira. Yung ba sinasabi ko na ginagawa ng pastor, totoo bang ginagawa nila o hindi? Ginagawa. Nangungulekta ba talaga sila sa palengke, pati itlog? Oo. Nangingi ba sila sa bus? Oh, talaga ba pinatatalo nila ng 3 talon ng kanilang miyembro at pinababaliktad ba talaga ang payong? Oh, sino may gawa nun?
Sila may gawa, kaya hindi ko sila sinisiraan. Hindi ako naninira ron. Wala naman akong sinabing inimbento ko lang eh. Sinasabi ko lang yung nakikita ko at hindi niya naman maididina yan. Sino ang makakapag-deny sa akin yan? May mata ko, no? May pakinig ako, may isip pa ako, awa ng Diyos. Kaya ko nasasabi yung ginagawa nila, dahil nakikita ko. At kung yun ay kasiraan para sa kanila, hindi ako naninira, gumawa sila ng ikasisira nila. Yun ang ibig ko sabihin. Pero para pagbintangan mo, ano pangalan niya? Ben Aguilar. Patawarin ka naman ng Diyos, kapatid na Ben Aguilar, kung sino ka man. Hindi ako naninira. Yun po ang sagot natin. May sinabi po sa sulat ni San Juan sa 10:30 na ako at ang Ama ay isa. Ang tanong ko po ay isa po ba sila sa gawain o sa pagkatao o sa pagka-Diyos o hiwalay po ba sila sa pagka-persona? Una po, siguro balikan natin yung ginamit yung talata, ano po? Para maintindihan natin what the Bible wants us to know about those verses. Kasi hindi naman po natatapos yan sa 10:30 lang. Meron tayong kukuning context. Sabi ni Jesus Christ sa 10:30, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Nung marinig yun ng mga Hudyo, dumampot sila ng bato. Binato nila si Jesus. Sabi ni Jesus, maraming mabuting gawang ipinakita ko sa inyo na mula sa aking Ama. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato nyo sa akin? Sumagot yung mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin binabato, kundi dahil sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Therefore, as the Jews have understood it, nung sabihin niyang I and my Father are one, pinakikilala niya na siya ay Diyos. Kung paano yung Ama niya ay Diyos, Diyos din siya. Ayaw ng mga Hudyong paniwala nila tao si Kristo. Binato siya dahil namumusong ka. Tao ka lang, nagpapakunwari kang Diyos. Pakinggan niyo, tuloy natin yun sa Bicol, kapatid namin. 10:30, patuloy. Ako asin an Ama saro sana. An mga Hudyo nagpururot liwat nin mga gapo. Nanganing gapoon siya ninda. Si Jesus nagsimbag sa inda. Balakid an mga marahay na gibo na ipinahayag ko sa indo hali sa Ama. Huli sa arintan mga gibong ito, buot nindong gapoon ako. An mga Hudyo nagsirimbag sa iya, huli sa marahay na gibo, daimi ika ginagapo, kundi huli sa paglanghad, asin huli ta ika na tawo nagpapakang Diyos. Ayon. It's because of blasphemy. Because although you are a man, you're trying to tell us that you are God. Ayon. Therefore, ang meaning nun para sa mga Hudyo, ang my Father and I are one. Yung Ama Diyos, ako Diyos. Yun ang kahulugan nun. Pero, na hindi naintindihan ng mga Hudyo, kaya binabato niya sila. Ano ngayon ang sagot ni Jesus Christ? Sabi ko nga sa inyo, may context yun eh. Sumagot si Jesus Christ sa kanyang sinabi ng mga Hudyo. Sabi niya sa mga Hudyo, nasusulat sa inyong kasulatan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinatawag niyang mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, hindi maaaring masira ang kasulatan. Nangatwiran si Kristo, ayaw silang maniwala siya ay Diyos. Nakasulat sa kasulatan nyo, kayo mismo mga Diyos eh. Tapos ayaw kayo maniwala ng Diyos ako. Kayo nga mismo Diyos eh. Kung tinatawag niyan Diyos, yung dinatnan ng salita ng Diyos, hindi pwedeng sirain ang kasulatan. O anong sabi? Basahin natin sa Bicol, kapatid namin. Si Jesus nagsimbag sa inda, bakong nasusurat sa indong katugunan, ako nagsabi, kamo mga Diyos. Kung inaapod niya sindang mga Diyos, itong mga inabutan kan tataramunin Diyos, asin ang kasuratan dai malalapas. Kaya itinuwid sila ni Kristo. Ayaw nyo kung tawagin Diyos, ayaw nyo kung kilalanin Diyos. Kayo nga, tinatawag kayong Diyos eh. Kung tinanggap nyo salita ng Diyos, tinatawag kayong Diyos. Hindi pwede sirain ang kasulatan. That is the explanation of Christ. What does that mean? If the Father is God, I am God. Sa mga katulad, Brother Eli, ang Panginoon ba, si Kristo at ang Ama ay magkahiwalay po ba sila? Hindi po sila magkahiwalay. Lagi silang magkasama. Pero
meron siyang sariling being si Jesus Christ. In fact, He is called in the Bible as the begotten of the Father. Doon sa Greek Bible, sa 1:18 of John, ang nakalagay, monogenes theos, begotten God. The Father have begotten Him. When you say begotten, from inside of the Father, or from the being of the Father, He was given His separate being. He was begotten. Ayun. Brother Rene, may pangalawa pa po akong katanungan. Ano po? May sinabi po dito sa Pilipos sa 2:11 na ang sabi po dito, mabuti pa po pakibasa po natin. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit, nasa lupa at nasa ibabaw ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Di ba yan ang nakasulat doon? O, yun po nakasulat doon. Tama po. Ang ibig ko lang pong sabihin, sa talata po bang ito ay sakop po ba ang Ama na magluhod po sa harapan natin? Hindi po. Wala naman ho kasing tuhod ang Ama. Kasi ang sabi po dito, iluluhod ang lahat ng tuhod sa langit. Ando sa langit ang Ama. Kung may tuhod siya, kasama siya luluhod kay Jesus Christ, which cannot be the case. Kaya ako naniniwala, ang Ama walang tuhod. Wala akong mabasa sa Biblia, may tuhod ang Diyos eh. Meron siyang puso. Meron siyang muka. May bibig siya, may ilong, may tenga, may paa. Walang tuhod. Basahin niyo buong Biblia, walang tuhod ang Diyos. Kasi, alam niyo ba kung ba't ginawa ng Diyos ang tuhod? Balikan natin yung sinasabi sa Pilipos. Pakinggan niyo po. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Kaya po, the only possible explanation is, kung luluhod ang lahat ng tuhod sa langit, dapat ang Ama walang tuhod. Kasi kung may tuhod siya, mababaliktad. Luluhuran niya si Kristo na anak niya lang. Mali po yun. Mali po yun. Kaya akala ko po ay sapagkat ang sabi po dito, luluhod ang lahat ng tuhod, ang lahat ng dila sa kupan ng Panginoon. Opo. Sa makatuwid po ay magiging sakop siya ng batas sa Pilipos 2:11. Kaya yan ang gusto ko po. Lalabas po, mali. Which can never be the case. Bakit? Pakinggan niyo po kung bakit sinasabi ko hindi pwedeng ganon. Opo. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 24 to 27, ganito ating mababasa. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makapitbagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Tatapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. It cannot be the case. Kailangan ang anak ang sumuko sa Ama. Pag pinaluhod mo yung Ama sa anak, lalabas na baliktad. Kaya nga po. Kaya hindi po totoo yun. Hindi ba totoo? Mali po yun. Po, kaya ang only possible explanation is, if every knee in the heaven shall bow before Christ, the possible explanation is that God the Father doesn't have any knee to bow. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.